nandun ako sa altar, sacristy, hindi kita nakilala. Kala ko kung sinong artista ito. Kakasal namin. Pero anyway, happy anniversary. Welcome sa Our Lady of Loreto, pinakamatandang simbahan sa Sampaloc, tahanan ng mahal na ina ng Loreto, isa sa pinakamatandang imahe dito sa Pilipinas. Alam niyo, pagka nagmamahal talaga kayo, babalik yung pagmamahal. Kasi itong mag-asawa nito ay tunay na nagmamahal. Kaya marami rin ang nagmamahal sa kanila. Marami ang nagmamahal sa kanila sapagkat dalisay yung pagmamahal ni Egay at ni Nat sa mga tao, lalo na sa simbahan. Kaya nung sinabi nila sila'y magwe-wedding anniversary, aba, ang dami nagpunta. Nung sinabi na ang motif ay puti, lahat nakaputi. Akala ko ba, nasa langit na ako ngayon. Akala ko, aatin ako ng service ng Borbon. No? Kaya, alam niyo, dahil sa pagmamahal ninyo at pagmamahal ng mga tao sa inyo, yung iba, alas 2 ng hapon, nasa Uniqlo pa, bumibili ng puting polo. Dahil sa pagmamahal sa inyo. Yung iba, namamalansya pa, nanghiram pa ng mga puti na pantalon o puting polo para dumalo dito sa inyong kasal. Ganun kayo kamahal. Ito baka paring ito, Diyos ko si Father, galing pang Bangladesh yan. Galing pang Bangladesh yan, di ba? Talagang sinadya na lang na masaksihan ng inyong kasal. Father Robert, meron niyang kumpisal, no? Sabi niya, doon sa mga penitents niya, maghintay kayo kasi meron akong importanteng tatanungan. Father Benjo, di tumatanong ng kasal yan, ha? Pero nakita niyo ngayon, nandito. By the way, meron silang gastusin sa linggo. Yun, makikita mo yung pagmamahal nitong mga pari sa iyo. No? Kaya itong dalawang linggo na to, si Father, Reverend EJ at si Reverend Jeff, no? Talagang magre-retreat dapat yan. Nung nalaman na kayo ay magka-anniversaryo ng kasal, hininto muna nila yung pag-retreat. Pinuspon nila dahil sa pagmamahal sa iyo. At nakita ko naman yung mga ninong at ninang nyo. Brother Vito, talaga, mahilig magpakain niya, feeling ko. Hindi tumitigil ang pagpapakain niya, no? Parang ano yun, parang nagpapakain sa mga homeless. Ayun, Ate Beng, no? Talaga naman, parang congressman ng Marikina. No? Nakita ko, mahaba pa siyang blouse. No? Ate Edna. Kaya, yun ang sinasabi ko, dahil sabi ni Teresa ng Avila, ang katangian daw ng Diyos ay pag-ibig. The nature of God is love. Kaya kahit saktan mo itong Diyos sa ito, hindi siya mananakit dahil ang katangian niya ay pag-ibig. At yun siguro ang doon natin kunin pagmamahal. Ang nature natin ay pag-ibig. Ang katangian natin ay pagmamahal. Kaya walang buwang sa ating pagsasama, Nats at Egay, ang manakit sa isa't isa. Kasi ang nature ng Diyos ay pag-ibig. Sabi ni Teresa of Avila. So kung ang nature ng Diyos ay pag-ibig, natural tayo, nanilikha, nakalarawan ng Diyos, dapat ang katangian din natin ay pag-ibig. Walang punto para tayo ay manakit sa isa't isa. Wala rin punto para saktan natin yung mga nagmamahal sa atin. Wala rin punto para saktan din natin yung mga hindi natin kakilala. At wala tayong punto para saktan din yung mga tao na hindi nagmamahal. Kaya sana, Nat at Egay, panitilitin niyo yung katangian ng pag-ibig. Huwag kayong umalis dun sa katangian ng pag-ibig na yun. Kapag nandun kayo, ang iisipin nyo lang palagi ay pag-ibig. O yan, kamusta? Para makakain na yung iba. But anyway, ano ba yung magandang katangian, Egay, ni Nats? After 3 years, after 25 years, ano ba yung magandang katangian na hindi pa nawawala kay Nat, no?
Bigyan natin ng mic, ano, ayan, baka naiiyak. Ano ba yan? Naiiyak ka o baka palang talaga yung makeup mo? Anong magandang katangian ni Nat na talagang hindi ka nagsasawa? Kita mo, yan may turo yan eh. Yan si RJ, may turo yan. Dahil kayo ang ikakasal. Pinaalis nyo yung mga estudyante na. Pinalayas niyo muna, wala muna tayong klase ngayon kasi dadalo ko sa pinakamahalagang okasyon. Egay at Nats. O, ano ang magandang katangian ni Nats after 25 years na hindi nagbabago, ha? Ever since Father, nung makilala ko pa lang siya, sa choir, nung makilala ko siya sa choir, Sa choir sa pa choir rin. sumali siya sa choir namin. Nakita ko na yung pagka-responsable niya sa mga kapatid niya, sa nanay niya, sa parents niya. Hanggang ngayon, dala-dala niya yun. Responsable sa kapatid, sa pamilya, sa sa mga mahal niya sa buhay. Kasi hanggang ngayon, mga kapatid niya, inaalala. Hindi nawawala. Hindi nawawala yun. Eh, pangalawa. Ang pangalawa, maaruga din sa akin. Ah, Palagi ako pinapagalitan. palagi kang pinapagalitan. Mukha nga eh. Napapasaway ako. Mukha kang pinapagalitan palagi. At kapag pinagalitan ka, parang tahimik ka na, di ba? Siyempre. Pangatlo. Ang pangatlo ay yung nakita ko sa kanya yung pagmamahal niya sa dalawa naming anak. Yun, mapagmahal dun sa Sobra, kay sobra. Karil at kay Bea. Sobra, Na silang dalawa lang ang nakapula. Yes. No? So, ayun, no? Tatlo, responsable, tapos at the same time, palaging pinapagalitan. Pero positive naman, paalala yun, di ba? Paalala. At yung pangatlo, yung pagmamahal dun sa dalawa na chikiting. Ikaw naman, Nats, ano ang nakita mong tatlong katangian na after 25 years, hindi pa rin nagbabago? Hirap naman, Father, ba't tatlo? Ha? O isa na lang, sige pa. Masunurin. Masunurin. Ayun naman talaga. So yun huwag natin kakalimutan dun sa mga magsyota ngayon. Huwag niyong kakalimutan maging masunurin sa isa't isa para hindi mag-away. No? Para hindi mag-away. Ay, nandito pala pong pare ko, ang asawa ni ni Ate Edna. No? Kuya Romy, no? Kuya Romy, huwag mo kakalimutan. Maging masunurin ka, no? Maging masunurin ka kay Ate Edna. Huwag mo pababayaan, no? Na pagka sinabi ni Ate Edna, ito gawin mo, no? So masunurin. At pangalawa, Masipag, Father. Masipag. Apo. Masipag siya. Responsable din sa mga gawain. oo. Pangatlo, Pangatlo, parang nag-isip ka pa. pangatlo, malapit siya sa simbahan. Mapagpasensya. Malapit sa simbahan. Malapit sa simbahan. Opo. Yun po yung na-adapt namin sa family nila na pati ako na isama niya sa simbahan. Siya yung malapit sa simbahan. Opo. Akala ko ikaw. Hindi siya. Akala ko malapit siya sa tukso. Malapit pala sa simbahan. So, ayun. So, yun, malapit sa simbahan, tapos, mapagmahal, Masunurin. masunurin. No? Ayun. Kasi bakit po natin tinatanong ito? Kasi ito yung magsusustain sa atin after another 25 years. Babalikan natin, ano ba yung tatlong katangian na hanggang ngayon hindi natin binibitawan kahit mahirap magsama. At nakita ko sa inyong dalawa, Nats at Egay, sabay kayo sa lahat ng bagay. Sa pagtatrabaho, kapag nagkwekwentuhan tayo, di ba? Sabay kayo na pumapasok, nagninegosyo. Hindi nyo iniiwan ang isa't isa. Kahit nagsasawa na kayo minsan, sabi ko ka, nagsasawa ka na kasama to si Egay, pero sabay pa rin, di ba? Pangalawa, yung nakita ko sa inyo, yung maging sa simbahan, hindi kayo bumibitaw. Kayo mag-asawa, pwede namang si Egay lang, di ba? Pwede siyang day minister, tapos nasa bahay ka lang. Pero ang nangyari sa inyo, couple kayo eh. Couple kayo na nandun pa rin sa simbahan ng balik-balik at maging dito, nandito pa rin kayo, naglilingkod. Pwede pala yun eh. No? Kasi yung iba, isa lang eh. Ikaw na lang mag-serve. Pero kayo, mag-asawa, tinawag ng Diyos para paglingkuran ang bayan ng Diyos, para paglingkuran ang parokya. At yun yung pinakamaganda sa lahat. No? Kasi maraming mga mag-asawa, ang katwiran nila, hindi, magsisimba na lang kami kasi maghahanap buhay kami. Tama naman yung walang problema. Pero kakaiba kayong dalawa. Kasi narinig nyo ang tawag ng Diyos bilang mag-asawa na ang mag-asawa, ang misyon ng mag-asawa ay hindi lamang magtayo
ng pamilya, kundi magtayo ng munting simbahan sa bahay. At isinabuhay niyo yun, Nat at Egay. Nagtayo kayo ng munting simbahan sa inyong tahanan. Kayo ang mga pura paroko at ang mga parishioner ay yung dalawa. Kaya siguro ayaw na nilang gusto na nilang umalis. Pero napakaganda, kayo yung nagtayo kayo ng munting simbahan at pinakita nyo kung paano maging simbahan. Sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, at maging sa loob ng simbahan. At yun yung naging mission nyo. At sana, for another 25 years, huwag kayong magsawa dun sa mission na yun. Napakasimpleng mission, tuwanta, pero malaking pananagutan sa Diyos at sa pamayanan. Mission. Kaya kayo yung witness, kayo yung saksi dito sa mga taong naririnig ngayon na pwede palang maglingkod sa simbahan kahit may trabaho. Pwede palang magsilbi sa Diyos. Pwede palang tumugon sa tawag ng Diyos. Pwede palang magtayo ng simbahan bilang pamilya sa loob ng tahanan. At bilang panghuli, Egay at Nats. Yung tinitignan ko madalas, kasi ganitong edad, ang pinag-uusapan nyo hindi na pera, di ba? Of course, mahalaga yung pera. Pero pinag-uusapan nyo ngayon, saan ka ba magpapatingin na doktor? Ano ba yung mga gamot natin? Nag-uusap na kayo tungkol sa kalusugan. At the same time, may mga nararamdaman na rin tayo, pare-pareho, no? Pero hindi ito hadlang para asikasuhin yung isa't isa. Patuloy nyo pa rin asikasuhin ang isa't isa. Patuloy nyo pa rin ipakita ang pagmamalasakit sa isa't isa. Kahit matanda na sila Bea at Karin, no? Sa bandang huli kasi kayong dalawa pa rin eh. Nagsimula kayong dalawa, magtatapos kayong dalawa. Eh, hindi naman natin inaasahan na sina Bea at Karin ay sasama sa inyo. Baka sumama sa iba yan. Di ba? Sumama sa iba yan. So, kayong dalawa pa rin. Kaya ang mahalaga nito ay patuloy yung pagmamalasakit sa isa't isa. Nakita ko ito sa aking mga magulang. Yung mga magulang ko, umabot sila ng 50 years plus eh. Hindi sila nag-uusap madalas, no? Pag nasa bahay yan, hindi na nag-uusap. Pero alam nyo, yung isang katangiang nakita ko sa aking mga magulang, kahit hindi sila nag-uusap madalas, kahit dalawa na lang sila sa loob ng tahanan, alam pala nila ang kailangan nila sa isa't isa. Hindi na sinasabi ng tatay ko kung ano yung gusto niya at kung ano yung ayaw niya. Bakit? Kasi alam na lang nanay ko. Alam na lang mga magulang ko yung isa't isa. Kilala na nila yung isa't isa. Tinanggap na nila ang isa't isa. Tinanggap na ng nanay ko na hindi matitigil ang paninigarilyo ang tatay ko. Kaya tinanggap niya, niyakap niya ng buong-buo. At yun pala ang sikreto. Ang pagtanggap sa isa't isa, ang pagkilala sa isa't isa. Ang pagkilala sa isa't isa ay habang buhay. Hindi ito one-shot lamang, hindi ito one-shot, isang upuan lang, kilala nyo ng isa't isa. Hindi habang naglalakbay kayo, habang kayo namumuhay sa isa't isa, kikilalanin nyo, tatanggapin ang isa't isa. Pahamahalin nyo. Sapagkat sa bandang huli, sabi nga ni Pope Francis, ang mag-asawang tapat ay imahe ng Diyos na tapat. Ang mag-asawang dumaan sa paghihirap ay imahe ng isang Diyos na naghirap, nagdusa at muling nabuhay. Egay at Nats, sana huwag kayong magsawa na mahalin ang isa't isa. Alam ko naman, hindi kayo magsasawa. Sabi nung pare, 25 years ago, hindi na kayo isa, hindi na kayo dalawa, hindi isa. Tama naman yun. Pero huwag nyo rin kakalimutan na sana meron din kayong oras, hindi lang sa isa't isa, kundi may oras din para kayo sa sarili nyo. Para itong sarili ito ay lalo pang mahalin si Nats. Upang ang sarili ito ay lalo pang mahalin si Egay. Huwag niyong kakalimutan, alagaan ang inyong sarili. Kapag inaalagaan niyo mabuti ang inyong sarili, Nats, lalo mong aalagaan si Egay. Kapag inalagaan mo yung iyong sarili, Egay,
lalo mong aalagaan si Nats. Lalo kang magiging masunurin kay Nats. Bakit? Kasi hindi mo kinalimutan ang iyong sarili. Mula sa mga kaibigan yung kaparian, Diakono, kami po ay bumabati ng maligayang anibersaryo. Mabuhay kayo at kung sakaling, alam pa naman, aabot kayo ng 50 years, 60 years, nandito pa rin kami kahit saan lupalop ng daigdig, ikakasal namin kayo. Bakit? Sapagkat kayong imahe ng pag-ibig ng Diyos na tapat, pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw, pag-ibig ng Diyos na hindi umiiwan. Mabuhay, happy anniversary. Nay.